Hallelujah. Praise the Lord. Siguro po, sabi nga, ituloy po natin yung panawagan po ng ating prayer leader na si Pastor J.Sap. Bisa ko pong mag-exercise, banta laluta po mila ko tundo. Dito pong, yung pong handa ng matulog, magsabi ng amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po tayo. Ganito po ating gagawin. Tayo po tayo lahat. Tayo, tayo, tayo. And then mag-exercise po tayo ng inhale, exhale. Siguro po yung mga iba, alam na ito, ang ating gagawin. Yung mga iba, sunod po kayo. Inhale. Tapos, pagtapos po ng tatlo, bubuksan natin. Gaganyan po. Kulang yung instruction. Okay, ulit. Inhale. One more, inhale. For the last time, inhale. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, we will bless the holy name of God. For this is the day, come on, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah, hallelujah. Sige po. Palakpakan, patuloy ang Panginoon. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Yan, by this time, alam ko po, talagang gising na po ang bawat isa, gaya po ng ating patuloy na pinag-aaralan. Ito pong mga magigiting na lalaki po ng great men of God, ng the Bible. So, madami na po, no? Sino na ba? Siguro po, by this time, yung mga iba, hindi natin matandaan, Pero yung last Sunday po siguro, baluya pa niya po. Nino po itang last Sunday? Daniel, ito pong forerunner. Daniel. Tapos ang sabi nga, meron daw po siyang kasiyo. Tatlo po yung kanyang kasiyo. Sino po yung kanyang kasiyo? Dindam yun siguro sa napon Balo Daniel, lang ko, kung sino po yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Praise the Lord. So sa dami po, ng ating mga pinag-aralan ng mga may talagang matitibay na pananampalataya. Lahat po ng kanilang halimbawa na atin ang pinag-aralan. Siguro, kumusta naman po kaya ang ating pananampalataya ngayon? Nasaan na ba ang tibay ng ating pananampalataya? Base po dito sa atin ng mga narinig. Praise the Lord. Kung yan po ay talagang matibay na at lalo pang pinatitibay, lalo pa nating dadagdagan ang tibay na yan sa tatlo pong magigiting na lalaki na ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito. Sinabi na niya po rin kayo ng harap. Nino kasi? Shadrach? Meshach? Abednego. Ako po masasyak. Huwag po tayong masasyak dahil yun po talagang, pero pag pinag-uusapan po talaga ang mga salita ng Diyos at ang kagandahan, kabutihan ng loob ng Diyos, minsan tayo po ay masasyak pa, ma-amaze pa. Wow! Mapapawaw pa tayo sa kabutihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Woo! Praise the Lord. Amen. So ito pong ating pag-uusapan ay kung inyo pong natandaan, last Saturday, Sunday, ilang chapter ba yung pinag-usapan natin? Chapter 1, 4 na chapter ata, no? So wag po kayong mag-alala. Isang chapter lang ang ating pag-uusapan ngayon. Pero mahaba pa rin isang chapter. Paano natin tatapusin yun? Huwag po kayong matutulog. para matapos po natin. Pag may nakita po natutulog, talagang mas hahabaan ko pa. Para mas mahaba po ang inyong tulog. Praise the Lord. Basahin po natin ang kwento po ng tatlong na magigiting na lalaki ito. Unahin po natin sa chapter 3 po ng Book of Daniel, 1-7 po ang unahin natin. Ganito po ang nakasulat. Ang sabi po, King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then he sent a message. He sent a message to the high officers, officials, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the provincial officials to come to the dedication of the statue he had set up. So all these officials came and stood before the king Nebuchadnezzar had set up. Then a herald shouted out,
people of all races and nations and languages. Sabi po ng nakasulat, listen to the king's command. Listen to the king's command. When you hear the sound of the horn, flute, cithar, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. Anyone who refuses to obey will immediately be thrown into blazing furnace. So at the sound of the musical instruments, all the people, whatever their race or nation or language, bow to the ground and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar set up. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa hapong ito. Sa isa pong pagbubulay ng iyong mga salita, amin pong dalangin na tuloy maging bukas ang puso ng bawat isa sa iyong mga anak. Kasama po ng aming nakikinig sa online, kasama po ng iyong lingkod na gagamitin. O dakilang Diyos, wala kaming ibang itataas ngayong hapong ito, maliban sa iyong dakilang pangalan. At ang mga bukas puso, kaluluwa, pandinig po namin ng bawat sa amin ay patuloy na tatanggapin ang iyong mga salita, ang hamon ng iyong mga salita na aming magagamit sa aming pang-araw-araw na buhay na magpapatag lalo, magpapatibay lalo ng aming pananampalataya, ng aming panghawakan sa iyong mga salita. Alam po namin, dakilang Diyos, aming dalangin na sa paglabas po ng bahay dalangin ng ito, bahay sambahang ito, kami po dakilang Diyos ay lalabas, magdadala ng bagong tibay, bagong taas-antas ng pagsambat pananampalataya. Sa iyo, o dakilang Diyos, ito po ang aming sa madalangin, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, at alam po namin patuloy ang iyong presensya, o Diyos, ay mananatili dito sa loob ng sangtuaryo hanggang sa pag-uwi po namin sa aming mga sarili-sariling pamamahay. Sa iyong mga matamis na pangalan, Kristo Jesus, muli, ito po ang aming sa madalangin. Amen. 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 So alam po natin dito po sa ating binasa na patayo ng isang malaking rebulto. Gold pa nga gold. Ilang karat kaya ito? Siguro meron pa kayong tataas sa 24 karat gold na pinatayo po ni Nebuchadnezzar. Nung po kasing last Saturday, pinag-usapan po natin, kung inyo pong natatandaan, ang Haring Nebuchadnezzar ay nanaginip at ayon po sa kanyang panaginip, tinawag po niya lahat ng mga magistrate, yung pong talagang kagaya po ni Daniel, lahat ng makakapag-interpret ng kanyang panaginip. Pero alam po natin, ang kwento, gusto po ng hari, sabihin ng kanyang panaginip, pati na yung interpretasyon. Kung walang makakapag-interpret, walang makakapagsabi, papatay lahat. Yung mga magistrate nga ba? Anyway, ito po sina Daniel, kasama po sila dito sa mga talagang magbibigay ng kahulugan. So, papatayin sila. Wala namang makakapagsabi. So, ang kwento po alam natin, si Daniel, kasama po ng kanyang CEO, Shadrach, Meshach, Abednego. Praise the Lord. Okay, tuloy po natin. Dito po alam natin, si Daniel lamang at ang tatlong, una po si Daniel. Of course, kasama po niya yung kanyang tatlong kasama na nag-interpret, and then yung kwento po, hindi po pinapatay ni Haring Nebuchadnezzar. Dito po sa kanyang panaginip, kung ating pong babalikan, yung pong panaginip daw ni King Nebuchadnezzar, enormous statue daw. Daniel gave King Nebuchadnezzar his dream and interpretation. Ito po yun. And ito po, ganito po siguro, 90 feet tall, 9 feet wide, enormous. Pag enormous talagang, sobrang laki po ito, enormous, frightening inside. Yung pong ulo niya was made with fine gold. Yung chest naman sa kanyang panaginip were silver. Yung kanyang belly, thighs, bronze. Tapos yung kanyang legs naman, iron. Tapos yung kanyang paa, combination of iron and baked clay. Ito po yung kahulugan na sinabi ni Daniel sa panaginip ng hari. Siya daw ang pinaka mataas, tapos meron pang next down sa kanyang kingdom, yung pong sunod-sunod. Yung silver, yung bronze, yung combination of clay, yun po, pababa. Pero dito po sa pinagawa ni Daniel, ni Nebuchadnezzar, doon po sa panaginip, interpretation, pababa,
nangunguna lang si Nebuchadnezzar. Pero doon po sa kanyang pinagawa, pure gold, ang ibig pong sabihin, talagang gustong ipahiwatig ni Haring King Nebuchadnezzar during that time, during that period, siya lang ang magiging hari at wala nang papalit sa kanya. Kaya nga't lahat, dito po sa ating binasa kanina, lahat ay pinatawag niya, anyone who refuses to obey will immediately be thrown into blazing fire. So lahat po ay sasamba. So at the sound of the musical instruments, all the people, whatever their race, balikan po natin yung verse 6 and 7, whatever their race or nation or language, totoo po, they bowed on the ground and worshiped the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Dito po natin makikita yung pong unfailing faith, yung tibay, yung tindi ng pananampalataya ng tatlong magigiting na kabataang ito during this period, nasa ano na po sila, nasa 19 years old. 19, teenager pa niya, 19. Saan ba nag-umpisa yung teenager? 13. Hindi yata ba, Dori? Di ba, teenager? 13, 14, hanggang 19. O di teenager pa sila. Totoo kaya yun? Basta, huwag yung pagkakalata. Ako, ano lang yun. Pero hindi ko po alam. You can do the math. Kayo na lang po mag-mathematics. Anyway, yung pong ating sinasabi kanina, dito po natin makikita yung tibay ng pananampalataya ng mga tatlong magigiting na lalaki ito. Bakit kaya? Bakit kaya? Because, number one po, they refuse to bow down and worship the golden statue. They refuse to bow down and worship the golden statue na pinatayo po ni Haring Nebuchadnezzar. Di ba? At the sound of the trumpet, of the musical instruments, all the people, whatever their race or nation or language, bowed to the ground and worshiped the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Pero bakit sila nakitang they refused to bow down? Kasi po, siguro, dito pong mga astrologers na ito, kung tutuloy po natin maya-maya, sa verse 8 to 12 po tayo, yung pong mga astrologers, nakita kasi, nung mag-bow down na sila, ito pong mga astrologers na ito, marahil, kasi po ito pong sina Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, they are 10 times, remember, they are 10 times better dun po sa mga ibang kasama nila. Kaya nga po, special po ang pagtatangi ni Nebuchadnezzar sa kanila. Binigyan po sila ng talagang posisyon sa Babylonia. They are administrator dito po sa Babylonia. Dahil po sila may mataas na posisyon, yung pong iba siguro, itong ang babasaan natin, mga astrologers, merilyalo. Gusto po nilang talagang ibagsak o kaya talagang sirain itong tatlong magigiting na lalaking ito. Basahin po natin. Nasa Daniel po tayo. At tuloy po natin sa talatang 8:12. They refused to bow down and worship the golden statue, but some of the astrologers, nakita po ngayon sila, went to the king, informed on the Jews. Sinabi po nila sa hari, Hari, long live. Sabi pa nila sa hari, mahal na hari. Hindi ba? Meron kang ginawang decree na lahat kailangan sumamba doon sa iyong pinagawang statue. Tapos pagtunog ng mga musical instrument, lahat ay luluhod. Siyempre, lahat ay lumuhod. Sigurong tatlo, nakita po nila, kaya nga sila nagsumbong sa hari. But there are some Jews, sa verse 12 po tayo, but there are may excite ko mo po. But there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge of the... Ito po yun whom you have put in charge of the province of Babylon. Ito, binigyan siya ng in charge of Babylon, kaya po sila siguro naiinggit. Sinumbong po nila ito sa hari. They pay no attention to you. Itong mga binigyan mo ng position, ito pa. Ang hindi magpay attention. Wala po dito, baka hanapin nyo. Pagdidiin lang po. Your Majesty, they refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. Pag sinasabi mo, they refuse to serve,
ano rin to, may pagkahulugan po ito sa worship, serve or worship. They refuse to serve your gods and do not worship the gold you had set up. So nakita po nila. Ano kaya no? Kasi susunog, ipatatapon daw sa blazing furnace. Hindi kaya, ano lang, Sadrak, Meshach, Abednego, pwede naman tayo mag-squat na lang para hindi tayo halata. Kasi yung talagang bow down, di ba? Luluhod yan, tapos magpapatira pa yan. Ganun yung ginawa po nila. Pero siguro sila, hindi kaya sila nag-usap na para hindi naman tayo, mag-squat na lang. Pero dito po sa ating pinag-aaral, hindi po nila ginawa yun. Kaya nga, they refuse to bow down. Talagang hindi mangyayari, hindi po sila luluhod. Kaya nakita sila kasi ang lahat ay nakaluhod, sila po nakatayo. E di halatang halata, sila ay, tayo ka nga. Sige itong, lahat naka, sige tayo, Jeff, tayo ka pa. Sa, dua. Betong pa, David. Di ba? Nino pong kakain makatalakad? Si David, si Jeff, nalagyan mo itong. Ryan. Si Ryan, hindi naman, no? Buya pa din, hindi naman si Ryan. No, the point is, ganito po ang situation. Lahat nakabaw, pero sila nakatayo, kaya pwede na kayong umupo. Thank you. Ganito ang senaryo. Lahat nakabaw, kaya po, kitang-kita po yung tatlong ito, they refuse to bow down. Kasi nga, publicly pa kaya po sila pinatayo, publicly. They refuse to bow down. Hindi sila nagtago, hindi sila nagkunyari na ako po, basta ipagkikita namin, hindi kami luluhod sa pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Bakit po? Bakit hindi sila lumuhod? Kasi po, during this period, makikita po natin, reading between the lines, kahit po si Daniel, ito po si Daniel, Sadrak, Meshach, pagkatawanan ko na yata. Abednego, alam po nila yung Torah. Alam niyo po yung Torah. Ano po yung Torah? Yung pong 5 books of Moses, the Pentateuch. Ito lang po yung Bible nila during those period. At ito po yung kanilang pinag-aaralan. And apparently, alam po nila itong Torah ito at alam po nila dun sa Exodus 23:6. Alam po nila yung Exodus 23:6. Ang sabi po ng nakasulat, you must not have any other God but me. Ito po ang alam ng tatlong magigiting na lalaki ito. You must not make for yourself an idol or any kind of image of anything in the heavens or on earth or on the earth or in the sea. You must not bow down to them. Hindi lang bow down and worship them. Hindi lang sila talagang pag nag-bow down ka, yung po talagang parang worship mo pa. Ano lang po, sidetrack. Kwento lang po ito ni Pastor Manny, di ba? Yung pong mga, ating pang binatakin, yung pong mga binata na talagang handa nang mag-propose sa kanilang nililigawan. Di ba yung uso ngayon? Tapos, bubuksan. Nakaluhod. Hindi naman nila alam. Pero dito po natin ngayon pag-aaralan. So by this time po siguro, bagya-bagya na ako siguro kayong tutugi kanini nga. Pwede naman siguro di ba pwede naman? At saka sabi nga, Pastor Manny, pag yan, niligawan mo, ready ka nang mag-asawa. Kaya kayo po, kung manliligaw kayo, sigurin yung dapat may trabaho na kayo. Kasi papuntahin yung pag-aasawa. Biras tamo ka rin Anyway, the point is, yun nga po, pag lumuhod ka daw yun, ano po yun? A sign of worship. You must not bow down. You must not bow down. Sabi nga, piglolon mo, niligawan mo siya, anda mo siyang pakasalan, tapos sasabi mo siya, pakakasalan mo ba ako? Nung mga niligawan mo yan, anda mo na siyang pakasalan Di ba? Tapos nung sinagot ka niya, anda ka na rin niyang pakasalan. Tama ba? May parayo ko. No, ang point po natin, yung pag-bow down po ay simbolo po ng pagsamba. So pag tayo po talaga ay lumuluhod sa Diyos, every knee, remember Philippians 2:10, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ
is Lord. Ito po ang alam ng tatlong magigiting na lalaking ito. Ang isa lang po ang alang Diyos na sasambahin. At alam po nila na kilalang-kilala po nila dahil sa pag-aral po nila ng Torah, yung kwenta po, kasaysayan ng mga Israelitas and many more, lahat po, alam po ng mga tatlong magigiting na lalaking ito, ang kasaysayan po ng mga Israelites, kung paano po kakapangyarihan ang Diyos, kung ano po ang utos ng Diyos na walang ibang sasambahin maliban sa Kanyang, Thou shalt not have no other gods before me. Kasama po yan sa Ten Commandments. Alam po natin yan. Kaya nga dito po, hindi lang po noon talagang idol po, mga images. Noon po talagang sikat yung, kahit naman ngayon meron pa, di ba? Binubuhat pa nga yan Hulugan pa nga Tapos iba-ibang ugis pa, iba-ibang damit pa, di ba? Merong maliit, merong nakahiga. Then, praise the Lord. Naalala ko lang tuloy yung isa pong bata na nagpe-pray. Yung po, kwento na Baka yung ba na rin. Di ba yung isang bata nagpe-pray doon sa isang maliit na kapilya? Tapos andun na si Santo Niño. Malaki-laking Santo Niño Tapos, araw-araw, tapos, yung kanya pinagpe-pray, hindi dinidinig. Ikaw talaga, sa Santo Niño malaki. Hanggang ngayon, di mo ba sinusunod yung aking panalangin? Magantay ka dyan, babalikan kita, babarilin na lang kita, sabi niya. Lumalis yung bata. Pag-alis po ng bata, dumating yung sakristan, nilinis yung sa kapilya. Tapos, kahit kailangan malinis, inalis mo na yung malaking Santo Niño. Pinalitan mo niya yung maliit na Santo Niño. Bumalik yung bata. Talagang galing. Ha? Asa? Ba't ikaw ang nandyan? Asan yung tatay mo? Sabi niya. Ang point po natin, wala po sa mga ganyan. Ang ating pagsamba. Yung pong pagsamba natin, kung kilala po natin ng ating Diyos, siya lamang po ang ating sasambahin sa ating mga puso't kaluluwa. Come on! Diyos lamang po. Yung Diyos po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yun din po ang Diyos ng ating Calvary Temple. Hindi po ang Calvary Temple ang ating sinasamba. Ang Diyos po ni Abraham, ni Jacob, hindi po mga tatlong magigiting na lalaki ito. Ang isa rin pong Diyos ng Calvary Temple. Come on! Magyari tayo na pong muli. Uling ba kilala tayo po yung Diyos tamo? Kung hindi pa natin kilala ang ating Diyos, lalo po natin makikilala sa patuloy po nating pag-aaral ng mga magiting na lalaking ito. Bakit po? Yung tao po, hindi man makagawa kahit isang buhay na langgam, pero kayang-kaya po niyang gumawa ng dosye-dosye ng Diyos. Hindi man makagawa ng buhay na langgam kahit isa, pero ang dami po niya nagagawang Diyos. Mga rebulto, of course, hindi lang rebulto. Whatever, ano man po yung mas una kaysa Diyos, mga priority natin. Mas inuuna po natin, maliban sa Diyos, yun po ay nagiging idol natin. Sikat po ngayon yung ating mga gadget, yung ating mga mobile. 6 months siya pa mo. Ay, mas nangyari yan Tapos, palit kagad. Marami pa po mga iba. Yung pong ating panahon, ano ba yung ating panahon? Mas marami pa tayong panahon sa ibang bagay kaysa panahon sa ating Panginoon. Ano man yun po, yan po ay nagiging idol. Pero ito pong tatlong ito, hindi po nila pinagpalit ang kanilang pagsamba sa Diyos. Dahil lang po nila, yung kanilang Diyos na sinasamba ay ang Diyos na gumawa sa kanila. Hindi po sila gagawa sa Diyos na gawa ng tao. Yun po ang ating gagawin. Kung tayo po ay talagang nasusunod po yung ating pinag-aaralan. Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan mo ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi lang po yun. Dito po sa ating binabasa, kung itutuloy po natin, they refuse. Tayo po, pag we refuse
something for the sake na sa ating Panginoon, meron pong gantimpala ang Diyos. Hindi po basta-basta nag-refuse na tayo, meron pong ibibigay ang Diyos na gantimpala. Sabi po, tuloy po natin, you must not bow down to them, worship them. To I, the Lord, I am a jealous God. Ang sabi po ng salita ng Diyos. At doon po sa bandang huli, I lay the sins of the parents upon their children, the entire family is affected. Even children in the third and fourth generations of those who reject me. Pero dito po sa verse 6, but I lavish unfailing love for 1,000 generations. Lavish. Ano po ang ibig sabihin ng lavish? Lavish. Sobra-sobra. Diba? Lavish. Lavish. Sobra-sobra. Unfailing love. Kaya nga unfailing Unfailing love. Unfailing faith po ng mga tanong ito. Kaya nga babalik po ng Diyos, unfailing love. For 1,000 generations. And to those who love me and obey my command. Ganito po ang Diyos. Pag we refuse, meron pong ibabalik ang Diyos na pagpapala sa atin. Mamaya po, bibigyan natin din yan. Mamaya, yung pong mga pagpapala ng Diyos. When we refuse, yung pong mga iba, alam po natin, para sa kanila, yung kanilang Diyos, pera, kasikatan, yung kanilang Diyos, yung kailangang pag walang nag-comments sa kanilang Instagram, sa kanilang posting, kahit siya wala namang tapos mag-depression na yan dahil walang nag-depression na dahil yung nag-comment, isa lang. Tapos siya pa pala yung nag-comment. Pero dito po, 1,000 generations, those who love me and obey my command. So, dapat tayo laging sundin ang utos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yung pong lahat ng handa, sabi nga ng amen. Para pong hindi sigurado yung amen nyo kanina eh. Of course, dito po, pinag-aaralan Kaya nga po itong si Shadrach, Ginapin and Abednego had an unfailing God sa ating pong Diyos dahil they made a firm decision. Ito po, hindi lang sila nag-refuse, talagang pinanindigan po nila yung kanilang desisyon na hindi po sila sasamba sa Diyos na pinatayo po. Kahit mga hulugan po ito ng kanilang kamatayan. So yung refusal po, I remember lang kasi long before, when I was still in the furniture company, bilang manager po ng kumpanya, sabi nga, hanggang ngayon po, yung pong pangarap kong sariling bahay, pero yung sasakyan, okay na, yung sariling bahay ngayon, di ba yung pong mga mag-asawa, laging, pangarap magkaroon sariling bahay. So noon po, pwede po akong magkaroon. Kaya lang, kailangan kong ipagkanulo ang pananampalataya sa Diyos. Yung po kasi yung mga nagtitinda ng mga ratan noon, tapos sasabihin lang nila, okay, meron kang 2 piso kada ratan. Yung pong ratan talagang gagamit ka ng mga ratan, hundreds of thousands over time. Kasi ang daming 1,000 no? Pero sabi ko po, whatever discount that you're going to give, pupunta yan ng company. Isa rin po yung ating kasama, yung nagtatrabaho sa munisipyo, inspector po siya. Pag mag-inspector, meron lang yung, ipasa mo yan. Pero hindi po. Kung yung pong igagastusin nyo dyan, idagdag nyo dyan. Sa inyo pong talaga dapat gastusin. Pero hindi ko po tatanggapin. So, nanindigan po, nag-refuse. Ito po, kaya ko po naisingit ulit darating at darating po sa ating buhay pananampalataya. Susubugin po tayo ng kaaway na ipagkakanulo po natin. Pagkakanulo nga ba natin ang ating pananampalataya? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Praise the Lord. Pero gaya po, siguro po dito po sa ating pinag-aaralan, magiging matibay na po ang ating pananampalataya that we will refuse to bow down. Of course, yung Diyos, pero to bow down sa mga ibang panawagan po ng mundong ito. At hindi lang refuse, talagang ninindigan na po natin, gaya po ng 3 magigiting na lahing ito, sila po yung nanindigan sa kanilang desisyon. Kaya nga po, nung sila po ay talagang sinumbong kay Hari Nebuchadnezzar,
Nebuchadnezzar flew into rage. Talagang sobrang rage na, talagang galit na po si Nebuchadnezzar kay Shadrach and Abednego who brought before him. When they were brought in, tabi po ni Nebuchadnezzar, ito po ang Nebuchadnezzar dininanala pang chance. Bakit po binigyan ng chance kaya ni Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar said to them, totoo ba, Shadrach, Meshach, panayan din, Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? O sige, sabi po ni Karen, bibigyan pa kayo ng isang chance para sambahin yung aking pinagawang statue, pagtunog ng mga sound musical instrument. Pero, if you refuse, sabi po ni Nebuchadnezzar, talagang ipatatapon ko kayo doon sa blazing furnace. Tignan ko lang kung ililigtas kayo ng inyong Diyos. Ang sabi po ni, yabang na, tignan ko lang kung ako ay powerful, kaya nga gold yung aking pinatay dahil I am a powerful king. Tignan ko lang kung meron pang mas tataas sa aking power. Wala po yun dito na lang, para praise lang. Tignan ko lang kung ililigtas kayo ng Diyos na yun sa aking kapangyarihan. Ang sabi po ni Nebuchadnezzar. So yung pong sagot ng lalaki, ng mga tatlong magigiting lalaki, ito po natin magigitan talagang hindi po sila nagbago. Naging firm po yung kanilang desisyon. Bakit po sila naging firm? Ito po yung kagandahan Pakinggan po natin. Talagang pag-ugatin po natin ito sa ating mga puso. Ito po ating susunod na babasahin. Paborentala pong magyamot. Dini nga manong nga rin, yung katamang puso. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, hindi naman niya usarin, Nebuchadnezzar, hindi naman namin kailangang idepensa ang aming sarili sa iyo, before you. Kung sakaling kami itiyatapon, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Ganito po, katindi ang kanilang pananampalataya. So, ililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Ililigtas kami ng aming Diyos na sinasamba. Ang sabi po ng mga tatlong ito. Pero He will rescue us from your power, dahil mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng aming Diyos, your majesty. Pero, ito po yung matindi. Pero, even if He doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve the God. We will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Kahit hindi tugunin ng Diyos. Dito po papasok, kaya po sinabing, let this sink. Talaga pong manood sa ating mga puso. Kung sakali ba, sa ating pong pananalangin, sa ating talagang pagsunod sa Diyos, hanggang ngayon, hindi pa, hanggang sa mamatay tayo, hindi pa natin nakikita, tatalikod ba tayo sa ating pananampalataya? Yung mga iba nga, binibigyan pa ng kondisyon ng Diyos. Diyos, Panginoon, kung talagang tutugunin mo lang ang panalangin ito, talagang ako'y maglilingkod sa iyo. Kung hindi tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin, hindi ka maglilingkod sa Kanya. Kung hindi tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin, hindi ka sasamba sa Kanya. Ito po yung tatlong magigiting na kabataang lalaki. Ang sabi po nila, kahit hindi kami ligtas aming Diyos. Pero alam po nila, alam po ng mga tatlong magigiting na lalaking ito, kabataang lalaki, na ililigtas sila ng Diyos. Gusto lang nilang idiin kay Nebuchadnezzar na walang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi higit ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto lang nilang idiin kay Haring Nebuchadnezzar na mas powerful ang kanilang Diyos. Ganyan po ka-powerful ang Diyos natin kung sakaling hindi pa natin nakikita ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Asahan po natin, meron pong panahon kung kailan tutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Huwag lang tayong susuko, maging firm lang tayo sa ating desisyon sa pagsunod sa Kanya. Come on!
Praise the Lord. Amen. Amen. Sabi nga po ni Apostol Pablo dun po sa sulat niya sa mga taga-Roma. If we live for the Lord. If we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Wow! Whether we live or die, sa buhay at kamatayan, hindi po tayo hiwalay sa panghawakan sa mga pangako. Salita ng Diyos. Amen. Amen. Yung pong unfailing faith, ito po yung willing to die for the Lord. Willing to die. Sino po yung handa nang mamatay para sa Panginoon? Praise the Lord. Ngayon na ba? Of course, alam po natin, ang Diyos ang nakakalam. Basta yung pong ating pananampalataya, handa po nating ipaglaban yan ng patayan. Dahil hindi po tayo bibigay, hindi po tayo susunod. Kaya nga po, di ba, remember, Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world. Huwag po tayong muling patangay sa pattern of this world. Sa pattern ng mundo. Lagaya sa pattern ng mundo talang pasikatan, payamanan, yung pong maraming kapangyarihan, and many more, yung pattern po ng mundo. Do not conform any longer to the pattern of this world. By the renewing of your mind, talagang kung kailangan pong ipagsigawan natin, pwede po natin ipagsigawan, makikita po ang ating pananampalataya, Matthew 5:16, let your light so shine upon men, that they may see your good work, and they will glorify your Father who is in heaven. Ganito po, pakikita ng mga tao na tayo po hindi matitinag sa ating pananampalataya, gaya po ng tatlong magiting na lalaking ito. At ano po ang nangyari? Remember, they refuse. Naging firm po sila sa kanilang desisyon. At true enough po, alam po natin, sila po ay pinatapon. Remember, doon sa horno. Pero na sila po ay pinatapon, ano po ang nangyari? They worship the Lord. Andun na po sila sa apoy. Masisilab na kaya? Kunyari. Masisilab na lang. Pero hindi sila nasunog na. Baka sabihin nyo nasunog na. Kunyari. Pero they still worship the Lord. Even in nasa gitna po sila ng apoy. Nagwo-worship po sila sa praise the Lord. Oh my. So, Kevin, tama ba? Let everything that has breath. Praise the Lord. Siguro sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, let everything that has breath. Praise the Lord. Siguro, di mo, wow! Nakasulat Hindi po natin mapapahindihan. They worship the Lord even in the midst of blazing furnace. Nebuchadnezzar, tuloy po natin. Nasa verse 19 na po tayo. Nebuchadnezzar was so furious. Yung pang minuto, alam po mag-time ka na ako. Sige, very good. Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach. Pangatawanan ko na Meshach and Abednego, that his face became distorted with rage. Ang mga nanay kaya yun that his face became distorted with rage. Mga nanay po yung may ngalamukot siya lupa niya. Hindi po siguro na. He commanded the furnace be heated 7 times hotter. Mainit na nga Tapos pinakulupan niyang 7 times. Yung tubig po, pag pinukuluan po niyan, kahit maubos na po yung tubig, yung boiling water, hanggang 100 degrees lang po yan, centigrade. Pag pinakuluan po yung tubig. Yung ano po, cooking oil, pag pinakuluan mo yan, talagang kumukulo, nasa ano lang yan, 300 hanggang 350. Pero ano lang po, trivia. Remember, ito pong kumukulong oil, boiling point ng cooking oil, dito po iniluto. Si John the Beloved, remember? 2 beses po siyang iniluto. Ano kaya ang luto? Lechon dyan. crispy patang dyan. Ay, crispy. Anyway, hindi po siya namatay.
pinakuluan sa 350 degrees. Binabad po. Actually, yung pong mga ibang mananampalataya, ganito po ang ginagawa sila sa kanila noon. Yung po talagang hindi itinatatwa ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Sila po pinakukuluhan sa tubig. Gaya po ni John, 2 beses, pero hindi po siya namatay. Kaya po siya pinatapon na lang sa island of Patmos. Dahil may lanunin po ang Diyos, doon po naisulat ni John yung Book of Revelation. Book of Revelation. Sa track lang po yun. Balikan po natin. Yung pong pagluluto ng cook ng meat, 70 to 80 degrees. Ano kaya ito? Well done kaya ito o medium well? Yung pong vegetables. Tapos yung pong other steel, iron melts, 1,510, 1,538. Kaya po natin sinasabi ito, siguro, mas, kasi nga 7 times hotter, 7 times hotter. Mas mainit pa siguro ito. Kaya nga, he-ordered some of the strongest men of his army to buy. Makikita po natin. When he ordered some of the strongest men of his army to bind, tinali pa si Shadrach, Meshach, Abednego, and throw them into the blazing furnace. So, they tied them up and threw them. So, tinali po sila. Ito po yung fully dressed. Formado na po. Aba po sila na fully dressed in their pants. Tapos nakaturban, nakarose pa, and other garments. Talaga pong purwang-purwang po yung mata to. Hindi po sila natakot. Ikwada pang memory mo. And because the king, sa galit po ng hari, dahil nga pinainit ng 7 beses, yung pong nagtapon sa kanila, the flames killed the soldiers as they threw 3 men in. Yung pong nagtapon sa kanila, can you imagine kung gaano po katindi yung ng Diyos? Itatapon sila, dapat unang nasunog yung 3 magigiting na lalaki. Pero mas nauna pong nasunog itong nagtapon sa kanila. Ganun katindi yung init. But suddenly, ito po yung maganda. Ito po yung ating sinasabi. Suddenly, Nebuchadnezzar jumped in amazement and exclaimed to his advisor, hindi ba? 3 lang yung ating tinapon doon sa furnace? Yes, Your Majesty. Kami ang nagtapon, hindi ka kasama. Wala po yun. Your Majesty, we certainly did. They replied. Pero sabi po ni Nebuchadnezzar, tignan nyo. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, bakit 4 yung nakikita ko? Tapos yung isa, kagaya ng, the fourth looks like a God. Looks like a God. Bakit po? Parang sa tingin niya, looks like a God. Kasi po, yung Diyos po, nagniningning po yan. Hindi po kagaya ni na Shadrach, Meshach, Abednego. Yung pang-4, nagniningning. Kaya nga, looks like a God. Then Nebuchadnezzar came as close as he could. So, pinilit po talagang makalapit ni Nebuchadnezzar doon sa furnace. At sasabi po niya, papagal na ako, Shadrach, Meshach, Abednego, servant of the Most High, lumabas na kayo dyan! Ang sabi po niya Nebuchadnezzar. Tapos, yung pong high officers, governors, advisors, ang dami. Advisors, crowded, ang daming nakapalibot sa kanila. So them, yung kanilang, hindi man sila nasunog. Yung kanilang buhok, hindi man nangamoy buhok, sunog. Di ba, pag tayo po ay nasinanong, alam natin kung ano. Ilaman ka na may maong sila buwak, and their clothing was not scourged. Ilaman may maong wasok, hindi mas sila nangamoy usok. Kaya tayo po, pag nakakatabi tayo ng mga naninigarilyo, tapos mas amoy usok pa tayo sa mga naninigarilyo, minsan, di ba? Tapos sabi nga nila, mas nakakahawa pa raw, nakakasakit daw yung, matindi pa rin yung usok nung nasisinga mo kaysa doon sa naninigarilyo. So ito po yung tindi ng pananampalataya. Kaya nga po, totoo po yung ating inawit kanina. Dumaan man ako sa ilog, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Hindi po tayo masusunog. Bakit?
Kung nag-aapoy na po tayo sa pananampalataya, bakit pa tayo masusunog? Kung lunod na lunod, come on. Kung babad na po tayo sa mga salita ng Diyos, bakit pa tayo malulunod? Ganyan po ang tindi ng pananampalataya na gusto pong makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa tatlong magigiting na lalaking ito. Come on! Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah! Amen. They refuse. Unfailing faith po. Ito po. Ito po yung babasahin natin, yung Isaias. When you go through the deep waters, ito po, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, ito po ang pangako ng Diyos, you will not drown. When you walk through the fire of oppressions, you will not be burned up. The flames will not consume you. Gaya po ng ating inawit kanina. Basta, mag-refuse po natin ang tukso ng mundong ito, maging firm po tayo sa ating mga desisyon. At kahit po tayo ay talagang nasa gitna ng mga pagsubok, pong patuloy pa rin tayong makakaawit ng papuri sa ating dakilang Diyos. Dahil po ang talagang magbibigay ng gantimpala sa ating reward po sa bawat isa sa atin. Shadrach, Meshach, unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst of fiery trials. Even in the midst of fiery trials. Ito po yung maganda, sabi ko kanina. Pag tayo po ay hindi talagang bumigay, ang Diyos po, ginamit po si Nebuchadnezzar. Then, Nebuchadnezzar, mga last verses na po ito. Nebuchadnezzar, praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angels to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command. Matindi po ito. They defied the king's command. Hindi nila ako sinunod. Ang sabi po ng hari, they defied the king's command and were willing to die. Andyang matinalo, rather than serve, worship any God except their own. Kaya nga, ito na po yung matindi. Kaya nga, therefore, this decree, if any people, whatever their race or nation or language, speak a word against God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb to limb, and their houses will be burned into heaps of rubble. There is no other God who can. Pati po si Haring Nebuchadnezzar, kinilala po niya ang Diyos ng tatlong magiting na lalaking ito. There is no other God. Then, na-promote pa si Shadrach, Meshach, Abednego, even to the higher position. At mataas na nga ng kanilang posisyon, siguro yung pong nagsumbong sa kanila, bakit pa kasi natin sila sinumpog ngayon? Lalo silang tinaas sa posisyon. Ganito po, ang Diyos po ang siyang mag-vindicate sa atin, magtatanggol sa atin mga pangailangan, sa mga gusto pong talagang igupo ang ating pananampalataya. Pero kung tayo po magre-refuse sa pag-worship ng ibang bagay ng mundo ito at maging firm po tayo sa ating desisyon and even mag-rejoice po tayo sa mga pangailangan, sa mga problema. Kasi po may gantimpala yan. May gantimpala po yan. Be truly glad. There is a wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. And your faith is far more precious than mere gold. So, sabi po, when you remain strong through many trials, ang sabi po ng salita ng Diyos, if your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise, joy, and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the entire world. Remember, ang sabi po ng James, blessed is the one that endureth. God blesses those, James. God blesses you if you don't give up when your faith is being tested. Bakit po kailangan matest yung ating faith? Para po makita kung puro nga
kung totoo ang ating pananampalataya. At ang mga bagay pong yan ang gagamitin ng kaaway para matest. Pahihintulot po ng Diyos na matest. Remember po si Job, natest po ang kanyang pananampalataya. Lumitaw po yung self-righteousness ni Job nang matest po ang kanyang pananampalataya. Ganon din po, ipakikita po ng Diyos, i-reveal po ng Diyos kung ano ang dapat alisin sa atin para lalo po natin ibigay sa Diyos ang tamang pagsamba. Amen. Praise the Lord. Ang gusto pong iwang katanungan ngayong hapong ito, sa bawat isa po sa atin, base na po sa ating mga narinig. Kaya po na aking sinabi kanina, bakit kaya ang mga tatlong magigiting na lalaking ito, hindi sila sumamba sa Diyos na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa kanyang statue? Kaya po na aking sinabi kanina, dahil alam nila ang Diyos na gumawa sa kanila at hindi sila gagawa sa Diyos na ginawa ng tao. Kumusta po ang ating pananampalataya? Tayo ba ay susuko sa mga pagsubok? Lahat naman po tayo, I believe, bawat isa po ngayon, ay merong dalang pagsubok sa ating mga buhay. So ang tanong po, dito po sa ating mga binasa, gaano na natin kakilala ang ating Diyos? Gaano na natin kakilala ang ating Diyos? Kayo po, base po sa atin ng pinag-aralan, patuloy na pinag-aralan, lalo po nating nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita na po natin sa mga nagdaang pag-aaral kung paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga great men of God, sa mga great men of God. So kayo po ngayon, ang sasagot po sa ating katanungan, ako kaya, gaano na, saan na ang level ng aking pananampalataya? The rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. Christ is our fear. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't fail. He will never fail. Gaya po ng tatlong magigiting na lalaking ito, sa gitna po ng maraming pagsubok, sa gitna po ng fiery furnace, nandun po, kasama nila ang Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang sabi po ng Hebrews 13:5, I will never leave you, nor will ever forsake you. Alalahanin po natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Remember what happened nung pong siya ay bago ipako sa krus, ang dami pong sinasabi sa kanya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Ang dami pong pagtutuya na ginawa, sinabi sa ating dakilang Diyos. Pero Jesus Christ Himself refused. At nung sa kanya pong pag-refuse, naging firm po ang desisyon ng ating Panginoong Kristo Jesus sa desisyon, sa panawagan, sa pagsugo sa Kanya ng ating Diyos
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Naging firm po ang ating Panginoong Kristo Jesus hanggang sa umabot po siya doon sa krus ng Kalbaryo. At alam po natin, He endured many sufferings. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, tinutuya pa rin siya. Tinusok ang kanyang tagiliran. Lumabas ang dugo. Tanda ng kanyang buhay. Naubos ang kanyang dugo. Tinupad po niya ang panawagan sa kanya. Bakit? Ang reward po ng mamatay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Nagkaroon po ng kaligtasan ang sanlibutan. Kasama po tayo sa iniligtas sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! At kung talaga pong gusto nating managumpay, maging matibay ang pananampalataya niyan, kung sakali pa, talagang hindi pa tayo seryoso sa ating pananampalataya, sa ating dakilang Diyos, it's about time na muli po nating isuko ang ating buhay sa ating Panginoon. All heads are bowed, eyes are closed. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig sa akin, sa bawat isa sa amin kasama ako. Ng iyong anak na si Kristo Jesus ay tinupad hanggang kamatayan ang kanyang panawagan para lamang magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat po ngayong hapong ito, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga pagkakasa, mga kasalanan at kakulangan sa iyo, dakilang Diyos. Linisin mo ang pusong ito, o dakilang Diyos. Maging tagapagligtas ka. Panginoon ng aking buhay, tinatanggap kita sa aking puso. Patawarin mo ko sa lahat ng mga pagkukulang at kasalanan ito. Salamat sa iyong laging nakandang pagpapatawad, o dakilang Diyos. At ito ang magiging sandigan na ako ay mananahan sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, na dumaan man ako sa mga iba't ibang uri ng pagsubok, muli man akong hilahin ng mundong ito, pabalik sa kasalanan, hindi po ako bibigay. We will refuse the call of this world to go back to sin, and we will be firm in decision. And we will still rejoice with you, Lord Jesus, sa mga gitna ng mga pagsubok, dahil alam po namin, kasama ka namin sa lahat ng panahon. Hallelujah! Dahil ikaw ang aming tagapagligtas, hindi lang tagapagligtas, ikaw ang aming Diyos na sasama sa amin hanggang sa dulo ng buhay na ito. Dakilang Diyos na pong aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Christ is my Amen. firm foundation.